tunay na magagandang bagay ang nakalaan sa marunong maghintay. Paalala po ng Ecclesiastes sa Biblia, may hudyat para sa lahat. Pero paano nga ba malalaman kung kailan ang tamang panahon? Kung dumating na ang oras para sunggaban ang pagkakataon? Huwag naman sunggab ng sunggab, tiya. Pagkusang lumapit lang ba? O kung marami bang balakid ay hindi ukol kaya hindi bubukol, kaya baka huwag na lang muna, palampasin na lang, dahil baka hindi pa rin para sa iyo yan. Abang-abang lang at darating din yan. Ganyan ang naging filosofiya, ang naging gabay sa buhay ng dalagang ating makikilala sa ating kwentuhan ngayong Huwebes, mga kapatid. Si Valentina o Tina na Tubong Rosales, Pangasinan ay nagpakita ng pambihirang pasensya sa paghahanap ng tunay na pag-ibig. Ang tunay ng pangalan ay walang kinalaman sa mortal na kalaban ni Darna, na ang buhok ay puro ahas. Sawa. Ito ay dahil pinanganak siya sa Pebrero, buwan ng pag-ibig. Yun nga lang, may isang problema. Etong pinanganak ng Pebrero ay tila nakalimutan yata ni Cupido. Ito kasing si Tina sa edad na 49 anyos. Matanda na raw kayo. Ay no boyfriend since birth pa rin. Ganun pa man, hindi pa rin siya nawawala ng pag-asa. Kahit malapit ng mga lahating siglo ang kanyang buhay sa mundong ito, mukhang itutuloy lang niya ang nakasanayan na. Pero paminsan-minsan, nang bibwisit o nangungulit o namimitik ang kapalaran. Ang kwento natin sa Sana Lourdes na sinulat po ni Ginoong Vincent Manrique ang sasagot sa tanong, paano kung sa iyong matyagang kakaantabay sa pagdating ng isang bagay ay para na palitong jeepney na kumakaripas at hindi ka na nakasakay? Sana'y masarap ang inyong almusal, mga kapatid. Sana'y maganda ang inyong pakiramdam at walang aray. Ito na po ang simula ng ating kwentong pinamagatang Ang Babaeng Naghintay. Ayan, sumagot na si Emil. Hala, gusto niya magkita na kami pero parang hindi pa ako ready. Nay, anong gagawin ko? Hay nako, Valentina! Ano ka ba naman? Parang kang teenager na kinikilig dyan sa kachat mo. Eh, baka marinig ka pa ng mga pamangkin mo, anak. Kababa naman, hindi ka magandang ehemplo. Baka nakakalimutan mo, ha, kung ilang taong ka na. 1 taon na lang ho, 50 anyos na ako. Oh. Aba, pasensya na kung inabot ako ng ganitong edad na hindi man lang ako nagkanobyo. Buti nga kahit sa chat may pumapatol sa akin. Malay mo naman, Nay, si Emil na talagang swerte ko sa pag-ibig. Ay nako, ewan ka sa'yo, anak. Ilang taon na ba yung Emil na yan, ha? Nakita mo na ba siya? Nakita ka na rin ba niya at alam ba niya kung ilang taong ka na, ha? Oo naman, Nay, alam niya. At kahit alam niyang 20 taon ang pagitan ng mga edad namin, okay lang sa kanya. Gusto raw niya kasi yung mga babaeng matured. Oh, di ba, Nay? Ang sweet niya. Pakiramdam ko, gustong-gusto niya ako. Eh, taga saan ba yan, ha? Kung gustong-gusto ka niya, ay papuntahin mo rito at nang makita natin kung seryoso nga siya. Baka mamaya niyan, pineperahan ka na naman tulad nung kachat mo dati. Halos na ipili mo ng motor. Pero ano, iniwang ka lang din. Si Nanay talaga, oh. Eh, ako ba naman na matandang dalaga na ipinagdadamot mo pa? Nay naman, hayaan mo na ako sa trip ko. Baka ito ng swerte ko sa pag-ibig. Hello, Abel, BFF? Ano, nasend mo na ba yung perang hiniram ko? Oo, kanina pa. Sino naman ba yung lalaking pinadalan mo ng pera? Sabi mo, bayad sa pinapadeliver mong gamit. Pero parang hindi naman. May lalaki ka na naman ba, Tina? Eh, grabe ka naman sa may lalaki na naman ako. Akala mo naman nagka-boyfriend na talaga ako. Pwede bang konting suporta naman dyan, friendship? Lande, suporta? Ibig sabihin, may lalaki ka na naman talagang pinadadala ng pera. Mayaman ka ba? Mayaman ka? Di ka na nadala?
Ano na naman daw yung kailangan ng kachat mo at pinadala mo ng datong? Kasi nga, magkikita kami. Taga-ibang probinsya siya, kaya pinadalhan ko na lang siya ng konting pera para pamasahe niya at pangkain sa biyahe. Sigurado kang makikipagkita sa'yo? Wish mo lang. Ay nako, ang hirap mo namang utangan at pakisuyuan. Bay na nga, thank you na lang. Ay, nako, Tina. Napakadrama mo talaga. Basta huwag kang iiyak sa akin, okay? O sige, galingan mong pamimingwit ng jowa. Malapit ka pa lang naman mag-50. Habol ka sa last trip. Ay naku, ang bully mo. Pag ako nagka-boyfriend at nakapagpakasal ngayong taon, huyo ka talaga sa akin. Na yun ang gagawin ko. Hindi ko na matawagan si Emil. Ayaw na ba niya sa akin? Pangako niyang makikipagkita siya sa akin ngayong linggo eh. Kaya nga pinadalhan ko siya ng pera. Ano ka ba naman, anak? Wala lang siyang signal. Huwag ka nang parang batang umiiyak dyan at hindi na bagay sa'yo. Sus Mariosep ka naman, oo. Kagabi ko pa siya hindi makontak. Pati yung account niya sa social media naka-deactivate na. Ako, auntie. Patay tayo dyan. Sabi ko naman sa'yo, scammer lang yung lalaking yun eh. Dahil yung parang artista sa ibang bansa yung mga picture niya. Kaso, ayaw mo naman makinig sa akin. Jason, huwag mo na nga ako sisihin. Makarma sana ang lalaking yun. Sinayang lang niya ang panahon ko, lalo na ang pera ko. Napakawalang niya talaga. Pinaasa niya lang ako. Huwag ka nang umiyak, auntie. Darating din ang lalaking nakatadhana para sa'yo. Malay mo naman po, ipapanganak ba lang siya ngayon? Sa pag-ibig, age doesn't matter naman, di ba? Tiwala lang. Nakakainis ka talaga, Jason. Lumayas ka nga dito bago pa kita maisipang isoli sa nanay mo sa binggit. Alis na! Jason, tigilan mo lang ate mo. Malungkot siya ngayon dahil naloko na naman siya. Ewan ko ba naman at hindi ka na natuto, Tina. Sa susunod, ha? Humanap ka naman ng kaedad mo. At huwag mga bata na hindi pa seryoso sa buhay, anak! Friendship, anong gagawin ko? Hindi na talaga nag-activate ng account si Emil at yung number niya cannot be reached pa rin. Namimiss ko na yung mga usapan namin eh. Bakit niya ba kasi ako niloko? Ay, nako, Tina. Bakit mo namang mamimiss yung scammer na yon? Huwag mo nga siyang iyakan. Dapat iyakan mo yung 20 mil mo tulad ng pag-iyak mo sa 10 mil na hinira mo sa akin. Diyos ko, wala kang kadala-dala. Friendship, masama ba akong tao? Bakit lagi ako niloloko ng mga lalaki? Bakit kailangan tumanda akong dalaga? Hindi naman ako pangit ha. Hindi na naman masama ang ugali ko. Kaya bakit single pa rin ako hanggang ngayon? Eh, baka hindi pa lang dumarating yung lalaking para sa'yo talaga. Kailan ba darating? Gusto ko lang namang makilala ng isang mabait at tapat na lalaki. Gusto ko lang din magkaroon ng sariling pamilya. Yung makakasama ko sa pagtanda. Naiintindihan kita. Pero may pamilya ka naman. Nandito naman kami. Saka isipin mo naman, lagpas ka na sa kalendaryo. Yung matris mo, makunat na rin yan. Pakontento ka na lang sa pag-aalaga ng mga pamangkin mo at nanay mo. Ang sama mo naman. Sa sinabi mong yan, kaibigan ba talaga kita? Baliw. Alam mo, Tina, pag hindi ukol, hindi bubukol. Kahit ipilit mo pa. Ang mabuti pa, ipagpasa Diyos mo na lang ang hiling mo. Bibigyan ka niya ng makakasama sa buhay sa tamang panahon, okay? Hoy, Tina! Ay, Tigilan mo na nga yung pagmamaktol mo dyan. Abay, tanghali na, hindi mo pa bubuksan yung bigasan natin, ha? Mawawalan tayo ng kita, anak! Bay na, kaya naman bibig ni nanay, parang Armalite. Nay, malungkot pa po ako ngayon. Hindi muna ako magbubukas ng tindahan. Lalo na't nag-resign si Mang Miguel. Wala po ako makakatulong. Eh, bakit ba ganyan ka, ha? Ay, Diyos ko, Nay. Nandyan lang po pala kayo. Oo, nandito lang ako. Eh, masyado ka kasing tulala, kaya hindi mo ako napansin. Basta, magbukas ka ng bigasan at may ipapalit akong helper kay Mang Miguel. Rekomendasyon yon ng kumari ko. Border niya. Pero Nay, malungkot pa po ako. Nakakatamad magtrabaho. Anong malungkot? Pagkita ng pera, kinatatamaran mo? Pero sa pagpapa-scam, lagi kang masigla.
Ay nako, Valentina. Umayos ka nga. At hindi ka na bata, ha? Gusto mo bang ipalo ko sa itong walis na hawak ko? Eh, yun na nga po, magbubukas na ako ng tindahan. Yan. Ay, papuntahin nyo na yung kapalit ni Mang Miguel. Nauna po. O ano na, Valentina? Naka-move on ka na ba sa scammer mong pag-ibig? Ewan ko ba naman sa buhay ko, Abel? Bakit ba hindi ako swerte sa pag-ibig? Siguro nga nakatakda na lang akong mag-alaga ng mga pamangkin at tumandang mag-isa. Ang arte mo talaga. Matapos mong umasa ng umasa, ngayon ka pa ba paghihinaan ng loob? Malay mo naman, fetus na yung lalaking nakatadhana para sa'yo. Ngayon ka pa ba susuko? Fetus? Okay ka lang? Pag nag-20 yun, 70 years old na ako, no? Nasaan ang hostisya? 70 years old? Huwag ka lang OA, 69 lang. O basta, huwag kang basta mamimigay ng pera. Pag ang lalaking hingi ng pera, hindi true love yun. Ano ka bakla? Daig mo pa kami? Oo na! Kasalanan ko yon. Basta ako, hindi na ako maghahanap ng lalaki. Humingi na lang ako ng sign kay Lord kung dapat ko bang isuko na ang lahat at hayaan na akong maging ganito forever. Sign? Anong klaseng sign naman yan? Sign tulad ng makilala kong lalaking para sa akin sa panahong hindi ko sinasadya. Pero pakiramdam ko siya na yung bigay ng Diyos o yung tipong ang ganda ng panahon tapos biglang uulan, ganon. Sus, Tina, ang tanda na nating dalawa. Puro fairy tale pa ang gusto mo mangyari. Kakapanood mo yun ng drama eh. Ay, teka, sino yung bagets na yun? Bagets? Sino bagets? Asaan? Yung lalaking pumasok sa bigasan nyo. Yung may pasan na isang sakong bigas. Sino yun? Parang bago lang siya dito sa tindahan nyo. Ah, oo. Si Anthony yan. Tonton ang tawag sa kanya. Si nanay yung nagbigay sa kanya ng trabaho. Talaga? Alam mo, cute siya. Psst! Pogi! Halika nga dito sandali. Hoy, Abel! Bakit mo naman siya tinawag? Iistorbohin mo pa siya sa trabaho. Magandang araw po uli, Ma'am Tina, at sa inyo po, sir. Eh, ano ba yan? Bakit biglang umulan? Ma'am Tina, dito po kayo sumilong. Baka po mabasa kayo ng ulan. Ay, Diyos ko, Lord. Sign mo na po ba to? Pero 20 anyos lang si Tonton. Seryoso po ba kayo? Hindi kaya masyadong bata to para sa akin? Hoy, Tonton! Ano ba naman yan? Ang aga-aga parang tamad na tamad ka. Ayusin mo naman ang paghahakot ng mga bigas. Baka abutin ka ng Pasko dyan pag babagal-bagal ka. Opo, Ma'am Tina. Nasaan ba kasi si Mang Domeng? Late na naman ba siya? Sayang ang pasahod sa kanya kung lagi na lang siyang late. Ma'am Tina, wala po si Mang Domi ngayon. Manganganak kasi ang asawa niya, kaya ako na lang muna ang gagawa ng lahat ng to. Pasensya na rin ho kung nababagalan ka sa akin. Hayaan niyo at pagbubutihin ko ang trabaho. Mabuti naman. Kanina pa kita tinitingnan kaya alam ko na matamlay kang kumilos. Hindi talaga kita tinitingnan sa ibang dahilan ha. Dahil lang sa trabaho mo. Baka iba pa ang isipin mo dyan. Hindi ko naman po yun iniisip, Ma'am Tina. Sige po ayusin ko na ang trabaho ko. Salamat po sa paalala. O sige, mabuti na yung maliwanag. Siya nga pala, Tonton. Po? Palitan mo nga yung t-shirt mo. Pulang-pula, masakit sa mata. Sige po, ma'am. Sandali lang at magpapalit na po ako. Diyos ko, ano ba nangyayari sa akin? At lagi kong napag-iinitan si Tonton. Pati damit niya, big deal sa akin. Bakit pa kasi ganun ang nakasulat sa damit niya? Sabi doon ay, I'm the one. Hala, siya na ba talaga? Siya na ba yung bigay ng langit sa akin? Siya na ba? Aba, Valentina. Ay, huwag mo namang masyadong pagkasungitan si Tonton. Mabait naman at masipag yung bata. Mamaya niyan tabla niya ng pagtataray mo at umalis pa sa trabaho niya. Nay, hindi ko naman siya pinagagalitan ng walang dahilan. Gusto ko lang siyang matuto. Basta. Huwag ganon ang pakikitungo mo, anak. Kung may asawa ka nga lamang, iisipin kong naglilihi ka dahil ang sungit mo. At lalong ayoko namang isipin na nagpapapansin ka kay Tonton. Masyado siyang bata sa'yo, kahit sabihin pang dalaga ka naman. Nay, naririnig mo ba ang sinasabi mo? Ako? Magpapapansin kay Tonton? Para na nga akong nanay nun eh. Mabuti na yung malinaw, ha, Valentina? Si Tonton, nagtatrabaho dito sa atin para matulungan ang nanay niya at ate niyang may sakit. Marami pa siyang pinapakain na maliliit na mga kapatid, kaya huwag mo siyang pahirapan. Nay, hindi ko siya pinahihirapan. At lalong hindi talaga ako nagpapapansin. O, di sige. Sabi mo eh.
Ay, grabe talaga ang radar ni nanay. Kabisadong-kabisado na niya ako. Ano naman kaya ang gagawin ko kung sa tanda kong to? Sa bagets pa pala talaga ako tatamaan. Baka nga tama si nanay. Baka nasusungitan ko na ng sobra si Tonton. Baka hindi ko lang nahahalata pero masama na pala ang loob niya. Kaya ito, dadalhan ko muna siya ng merienda. Teka, si Jason ba yun? Kausap niya si Tonton ah. Ano kayong pinag-uusapan nila? Pakikinggan ko nga. Sige na, Ton. Sumali ka na sa amin sa basketball mamaya. Kulang kasi kami. Saka, tapos na naman yung trabaho mo dito eh. May iba pa kasi akong gagawin. Ayusin ko ang pagkakasalansan ng mga sako ng bigas para very good naman ako kay Ma'am Tina. Lagi na nga lang siyang bad trip sa akin eh. Huwag mo munang isipin si Auntie. Mabait yun. Alam mo, kung bakit masungit sa'yo yun? Baka type ka. Sikreto lang natin ha, pero tirador yun ng mga bata. Aba, lokong Jason yun ah. Ako pa talaga ang sinabihan yung tirador ng mga bata. Lagot sa akin ang Jason na yan. Hindi ko talaga siya bibigyan ng baon bukas. Ganun ba? Ibig sabihin, single pa talaga si Ma'am Tina. Paano naman nangyari yun? Maganda naman siya. Wala ba siya mga manliligaw? Anong maganda raw ako? Siyempre, wala na. Malabo ba ang mata mo? Matanda na yung tita kong yun. Baka nga wala siyang makitang mapapangasawa. Bakit naman wala? Di naman mukhang may edad na si Ma'am Tina. Para sa akin, ganung babae ang dapat na pinapangarap. Mature at maraming alam sa buhay. Weird mo, Tonton. Oh, basta. Sa ibang araw, sumali ka sa amin sa basketball. Sige, alis na ako. Siya, mag-iingat ka. Sige, Jason ha. Uy! Ano kaya nabasag na yun? Ma'am Tina. Hindi ko po alam na dala niyo po pala yung basong nabasag. Ako na po magliligpit niyan. Baka masugatan ka pa. Sige, salamat. Nabagsak yan kasi narinig kong pinag-uusapan niyo ako ng pasaway kong pamangkin. Dadalhan sana kita ng merienda eh. Nagbago na yata ang isip ko. Bakit naman po? May nasabi po ba ako masama? At seryoso po ba kayo? Para sa akin talaga meriendang to? Ako, salamat po ah. Ang totoo, nagugutom na talaga ako. Bakit nagugutom ka? Hindi ka ba kumain ng tanghalian kanina? Sige, ipatong mo na yan sa mesa at kumain ka na. Ipagtitimpla na lang ulit kita ng kape mamaya. Siya, sige po. Kakainin ko na po yung pancake. Ang sarap po nito. Kumain po ako ng tanghalian pero kanin lang. Hindi na ako bumili ng ulam dahil nagtitipid ako. Masarap po talagang pangmerienda nyo sa akin. Sige, kumain ka lang. Gawa ko yan. Meron pa sa loob. Sa'yo na lang din yun. Sobra naman ang pagtitipid mo. Magkakasakit ka na niyan. Tibale, sige. Libre na lang din ang pagkain mo dito sa tanghalian. Po? Totoo po ba? Salamat po ah. Ang bait niyo po pala, Ma'am Tina. Kaya parang hindi ka panipaniwala na walang nanliligaw sa'yo. Kaya wala ka pang asawa hanggang ngayon. Sus! Huwag mo na akong bulahin. Pinamerienda na nga kita at libre na rin ang tanghalian mo. Ano pa bang gusto mo? Gusto ko. Pwede po bang ikaw? Ano? Ako? Loko ka! Para mo na akong nanay. Huwag kang ano dyan. Paano naman kita naging nanay? Dalaga ka pa nga, Ma'am Tina. Tsaka, para sa akin, age not matter ba yun? Wala sa edad yan. Una ka lang ipinanganak. Age doesn't matter yon. Ikaw talaga puro kalokohan. Kumain ka na nga lang dyan. Hoy, Valentina. Huwag mo sabihin sa akin na tinamaan ka na naman ni Cupido, ha? Tignan mo yung tsura mo, oh. Blooming ka, Day. Meron ka na namang bagong kachat at gusto mo na naman magpa-scam. Ay, grabe ka naman sa akin, friendship. Hindi na ako nakikipag-chat kung yan ang gusto mong malaman. Pero sige, naaminin ko sa'yo. Inspired talaga ako ngayon. Ko? Parang alam ko na yan. Ang lantod mo talaga. Dinaig mo pa kaming mga baklang nagmumurang kamatis. Tirador ka talaga ng mga bagets. Sabi mo nga sa akin, yung bagets pa dito ang target mo ngayon? Shh! Ano ba? Oo na! Ang ingay mo naman! Hala! At umamin nga ang bruha. So, umaasa kang magugustuhan ko ng bagets na ipinasok sa trabaho ng nanay mo. Yung bagets na
Nagbabanat ng buto dahil may sakit ang nanay at nakatatandang kapatid at may maliit pang kapatid. Pag nakatuluyan mo siya, ang dami mong papakainin. Hoy, ano ka ba? Baka may makarinig sa'yo. Masipag talaga siya at napaka-responsable. Ay sus, oo na. Sige na, basta isipin mo laging edad mo, ha? Yung agwat ng edad nyo, to be exact. Oh, yung para si Bakits, oh, tignan mo. Titingin-tingin sa'yo. Baka may kailangan. Oo. Magpapaalam lang siya at aalis. Magkikita sila ng kapatid niya. Sandali lang at lalapitan ko. Ito talagang si Tita. Walang pagbabago. Ayan, at inipitan na naman ng pera si Tonton. Hindi na ako magtataka kung isang araw makakarami din niya ng pera makukuha sa kanya. Hay, nakakaloka. Good morning po, Ma'am Tina. Tutulungan ko na po kayo sa mga dala mo. Hindi na, Tonton. Magaan lang naman to. Namalengke ako ng pwedeng lutuin para sa tanghalian. Ako na magdadala niyan, Ma'am. Kung gusto mo, ako na rin na magluluto para hindi ka na mapagod. Ano? Ikaw? Magluluto? Bakit? Marunong ka ba? Oo naman, Ma'am. Marami rin putahe ang kaya kong lutuin, ah. Wow, pero kahit na hindi ka naman cook dito, ang mabuti pa, gawin mo na lang yung totoong trabaho mo. Nagawa at naayos ko na po yung bilin mo kanina, Ma'am Tina. Kung may papagawa ka pa, gagawin ko agad yun pagkatapos ko kayo ipagluto. Kaya, ako na po dyan para makapag-relax ka naman. Ay, sus! Nagpapasikat ka ba? Oo, sige. Tignan natin ang galing mo. Ay, hindi naman po sa nagpapasikat, Ma'am. Ayaw ko lang talaga na mapagod ka, kaya relax ka lang. Ako na ang bahala. Ang sarap mo nga pala magluto ng sinigang na hipon, Tonton. Alam mo, pwede ka nang mag-asawa. Ma'am Tina, kung pwede na pala akong mag-asawa, baka naman may reto ka sa akin kasi wala akong girlfriend eh. Ay, wala kang girlfriend? Hindi nga. Baka dito wala, pero sa lugar nyo meron. Ano ba tipo mong babae? Baka may kilala ko. Gusto ko, simpleng babae lang. Walang arte sa katawan, mabait, at masipag. Yung parang ikaw, Ma'am Tina. Ay, Diyos ko! Ano bang sinasabi mong parang ako, Tonton? Gusto mo ba yung matandang dalaga na? Napapatawa ka ba? O hindi ka kalbo, ha? Kaya wag kang joker. Hindi naman yung joke, Ma'am Tina. Seryoso po ako. Gusto ko yung mga katulad mo na marami nang alam sa buhay. Marami na ako napagdaanan, kaya kung makikipagrelasyon po ako, ayaw ko na ng paraang naglalaro lang. Gusto ko seryosohan na. Ma'am Tina, kumain na po kayo. Sasagutin ko lang itong tumatawag. Oo, sige lang. Hello? Ano nangyari? Sino kaya yung tumawag kay Tonton? Bakit kailangan pa niyang lumayo? Bakit parang seryoso naman yata siya? Auntie, ano po bang ginagawa natin dito sa bus terminal? Makikipag-eyeball po ba kayo? Ang dami mong tanong, Jason. Kung hindi lang ako nagmamadali, hindi kita yayayain na ipag-drive ako papunta rito. Bakit nga po ba? Bakit kayo linga ng linga dyan? Sinong hinahanap nyo? Nagpaalam si Tonton na magde-day off. Uuwi siya sa kanila dahil nagkasakit ang kapatid niya. Hindi ko alam na umalis na pala siya agad. Hindi ko man lang napabaunan ng pera panggastos sa kapatid niya. Kaya ito, nahabol ko siya ngayon. Ha? Sobra naman ang effort mo kay Tonton, Auntie. Ang layo nitong terminal. Sumugod pa tayo para bigyan mo siya ng pera? Ako nga hindi mo ako binibigyan. Teka, type bubo ba si Tonton? Halos kasing edad ko lang siya. Che! Tumahimik ka nga riyan. Anong type ang sinasabi mo? Concern lang ako sa kanya kasi trabahador natin siya. At anong sinasabi mo na hindi kita binibigyan ng pera? Aba Jason, kababayad ko lang ng tuition fee mo. Gusto mo ba isoli na kita sa nanay mo? Si Auntie naman hindi naman bihiro. Teka Auntie, ayun si Tonton pasakay ng bus. Ay, oo nga. Teka, pupuntahan ko Tonton! Sandali lang! Ma'am Tina, anong ginagawa niyo rito? Aalis na po yung bus. Ay, ito. Ibibigay ko lang sa'yo to. Panggastos mo sa mga kapatid mo at sa nanay mo. Pero nakakahiya naman po. Kakabot niyo lang sa akin, ma'am. Ay, huwag kang mag-alala. Yung iba dyan, ililista ko na bali mo. Kaya siguraduhin mong bumalik ka, ha?
Hoy, Valentina! Bakit nagniningning ang mga mata mo? Huwag mo sabihing inspired na naman ang beauty mo. O anong masama? May masama ba kung masaya ako ngayon? Ikaw talaga napakaano mo. Ano masama? Mukhang sinusyota mo yung 21 anyos mong trabahador. Aba, uso pa ba ngayon ng may December love affair? Abel, ano bang problema mo sa akin? Dati nagagalit ka kasi nakikipag-chat ako sa hindi ko nakikita. Kaya nga kamo ako na scam. Ngayon naman, nandito lang si Tonton pero kung ano-ano pa rin ang sinasabi mo. Naiinggit ka ba? Oo, naiinggit ako. Ano ka ba? Di ako naiinggit, no? Concern lang ako sa'yo. Baka mawasak na naman ang makunat mong puso. Single ba yan? Oo, wala siyang girlfriend. Wala ang girlfriend. Baka naman may asawa sa probinsya nila. Sure ka bang wala? Baka wala naman. Anong baka wala? Dapat siguruhin mo. Para naman hindi sayang ang palagi mong paipit-ipit ng pera sa bagets na yan. Baka sa isip mo, tinutulungan mo lang siya. Yung pala, ikaw ang nagpapagata sa mga anak niya sa probinsya. Paano mo naman nalaman na nagbibigay ako ng pera kay Tonton? Ay nako, si Jason bang nagsabi sa'yo? Jason na yun talaga, napakadaldal. Hoy, huwag ka nga magalit sa amin, Tina. Concern lang kami sa'yo. Oo na, alam ko naman. Pero ibahin niyo si Tonton, iba siya sa lahat. Parang may gumagalaw sa gawi doon. Ha? Daga! Ah! May daga! Ano nagkaroon ng daga dito? Bakit? Anong problema? Daga! Alisin mo yung daga! Takot talaga ako dyan! Ay! Diyos ko! Sandali, ito na po! Grabe! Ito na. Pam, wala na yung daga. Natakot yata si sigaw mo kaya namamadaling umalis. Sigurado ka bang wala na yung daga? Oo ma'am, mukhang wala na ho. Pero pwede pa rin kitang buhatin hanggang mamaya. Ay, naku, Tonton, sorry. Hindi ko naman gustong magpabuhat sa'yo. Ay, ano bang ginagawa mo? Tonton, bakit mo ako niyayakap? Hayaan mo na ako, ma'am. Pangarap ko kasi na mayakap kita ng ganito. Lalo na yung mahalikan kita tulad nito. Tonton, ang sarap mo palang humalik. Halikan mo pa ako. Jason, ilagay mo na nga yung bag dito at... Oh, Diyos ko! Tina! Anong ginagawa ninyo? Nay, anong ginagawa niyo rito? Ang tanong ko ang sagutin mo. Bakit naghahalikan kayo ng lalaking yan? Ano bang gagawin ko? Sobrang nakakahiya yung nangyari. Sa edad kong to, saka pa ako nahuli ni nanay na nakikipaghalikan sa lalaki. At hindi lang basta lalaki. Trabahador pa namin tapos 21 anyos lang. Diyos ko naman, bubuka na lang sanang lupa't lamunin ako ngayon. Hoy, Valentina! Ano ba yung binubulong-bulong mo, ha? Hindi mo ba ako sasagutin, ha? Nay, yung nakita nyo kanina, wala lang yon. Huwag nyo na lang bigyan ng kahulugan. Anong huwag bigyan ng kahulugan? Todo bigay ka nga kanina, Valentina! At yung kahalikan mo, anak, 21 anyos lang. Abay, parang anak mo na yun. Mapaninindigan mo ba ang relasyon na pinasok mo, ha? Alam ko naman yan, Nay. Hindi ko naman nakakalimutan na matanda na ako. Pero Nay, masaya ako ngayon. Mali din ba yon? Ewan ko ba sa yung babae ka? Kung ganyan ka nakadesperada sa lalaki, ikaw ang bahala. Kahit masaya ka sa nararamdaman mo, isipin mo pa rin ang mga pwedeng mangyari. Pasensya na po. Sana hindi nyo na ako pagalitan o kausapin pa si Tonton. Ako nang bahala sa kanya. Ang mahalaga lang naman sa akin, alam ko na pareho kami ng nararamdaman ni Tonton. At kaya kong panindigan ang lahat ng to. Anak, Valentina, ayoko lang naman na iiyak ka na naman. Lalo na sa mga sasabihin sa'yo ng ibang tao. Hanip ka talaga, Tonton. Sa daming babae sa mundo, si Auntie pa talaga. Sigurado ako bang gusto mo siya? At hindi yung kung ano yung nabibigay niya lang sa'yo? Pareho kami single ni Ma'am Tina. Oo, mas matanda siya sa akin, pero hindi hadlang yun para hindi ko siya magustuhan. Mukhang madali lang siya mahalin. Sana totoo ka sa kanya. Kasi si Auntie, hindi ko naman siya totoong nanay. Siya pa rin nagpalaki at nag-alaga sa akin. Kaya kung may mananakit sa kanya,
Hindi ko talaga mapapatawad kahit ikaw pa, Tonton. Alam ko nararamdaman yun ni Aling Maria. Pero totoo ang nararamdaman ko para kay Ma'am Tina. Kahit mahirap lang kami, hindi naman ako iibig sa isang babae dahil lang may material na bagay siyang maibibigay sa akin. Gusto ko si Ma'am Tina dahil gusto ko siya kahit hindi pa niya ako gusto. Sige, maniniwala ako sa'yo. Pero siguruhin mo yan. Kasi kung may iba kang agenda sa auntie ko, sasamain ka talaga sa akin. Ano ba to, Ma'am Tina? Ano pa nga ba? Di susi. Susi ng motor. Second hand lang yan pero magagamit mong service sa pag-uwi sa boarding house at pagpunta mo rito sa tindahan. Para hindi ka na namamasahe. Makakatipid ka dahil gasolina lang ang gastos. O ano? Bakit natahimik ka? Ayaw mo ba nito? Gusto syempre. Pangarap ko talagang magkaroon ng motorsiklo kung magkaroon ako ng magandang trabaho at makapag-ipon. Kung nakapagtapos lang ako ng pag-aaral, baka sakali na makapag-apply ako sa mga kumpanya. Bakit hindi ka mag-aral ulit? Ano bang natapos mo? Napag-aral ko ang sarili ko noon. 3 buwan na lang sana at tapos na ako ng vocational course. Kaso nagkaroon ng trouble sa pamilya ko. Di na kami nauubusan ng mga pagsubok. Namatay si tatay. Tapos nagkasakit si nanay. Tapos si ate naman. Basta. Gusto mo bang mag-aral ulit? Pwede ka sa university ni Jason. At huwag kang mag-alala, sagot ko na yon. Naku, hindi na, Ma'am Tina. Nakakahiya na. Isa pa, hindi po ako okay sa ganito. Baka akalain mo naman na... Gusto mo ko dahil kung ano-anong ibinibigay ko sa'yo. Siyempre hindi. Ako naman ang nag-aalok sa'yo. Tsaka pwede ba? Huwag mo na nga akong tawaging, ma'am. Tina na lang. At huwag na nang mag-opo-opo. Lalo lang akong tumatanda. Nakakahiya naman, pero... Sige, Tina. Kahit naman wala ka ibigay, gusto pa rin kita. Sumpa ko yan. Tina, mukhang mahaba ang dinasal mo ha. Ang dami mo yatang hiniling sa Diyos. Alam niyo naman na wala akong hinihiling kay Lord kundi mahabang buhay para sa inyo at ingatan niya tayo ni na Jason at ilayo sa mga sakit. Nagpasalamat na rin ako kay Lord dahil sa kaligayahang nararamdaman ko ngayon. Dahil ba kay Tonton? Ako po, alam ko po na weird pero talagang ngayon lang ako naging masaya ng ganito. Sobrang layo ng agwat ng mga edad namin pero masaya pa rin naman kaming dalawa. Teka, si Tonton yun ah. Pero sino yung babaeng kasama niya? Kanina pa kami magkasama ni Tonton dito sa mall. Pero hanggang ngayon, hindi pa ako nagkakalakas ng loob na tanungin kung sino yung babaeng kasama niya kahapon. Hi, ma'am. Kukunin niyo po ba itong t-shirt? Tamang-tama, ma'am. Nakasale po ito ngayon. At bagay na bagay ito sa anak niyo. Kasi matangkad siya at moreno. Hindi namin yan kukunin, miss. Ha? At hindi ko siya nanay. Nobya ko siya, kaya sana dahan-dahan ka sa mga sinasabi mo. Tonton, ano ba? Halika na nga, umalis na tayo dito. Mabuti na yung alam niya ang totoo, ah. Tonton, hindi mo naman kailangan magpaliwanag sa lahat. May edad na kasi ako, malamang ganun ang iisipin ng lahat sa atin na mag-ina tayo. Sige, ganito na lang. Huwag na nating isipin ang iisipin ng iba. Basta masaya tayo. Masaya ako na kasama kita rito. Naku, ang drama mo. Lalo ko tuloy nagiging cute sa paningin ko. Saan ba tayo pupunta? Sandali ah. Ito, manonood tayo ng sine para masolo kita sa dilim. Naku, ikaw talaga. Teka, bakit hindi mo sagutin yung tumatawag sa'yo? Baka emergency yan. Siya, kanina pa nga. Sige, sandali lang ha. Hello? Bakit? Sino naman kaya yon? Bakit kailangan pa niyang lumayo? Ha? Ano? Sige, bahala na. Pasensya na, kailangan ko muna umalis. Bakit? Anong problema? Si nanay kasi inatake raw sa puso. Isinugod siya sa ospital. Ano? Tonton, buti dumating ka na. Mamamatay na ako rito sa pag-aalala eh. Wala yun. Ate Ria, kumusta na ba si nanay? Hindi maayos ang lagay niya, Tonton. Nasa ICU siya. At sabi ng doktor, dapat maoperahan siya kaagad. Ay, Diyos ko. Pero Diyos ko naman, saan tayo kukuha ng pera para sa operasyon ng inay?
Malaking problema nga yan, Ate Ria. Lalo na't nandito sa private hospital si nanay. Siguradong malaki yung babayaran natin. Pasensya ka na, Ton. Bakit? Dito ko naisugod sa private hospital si nanay eh. Ito na lang kasi ang pinakamalapit na ospital. Gusto ko pa siyang mabuhay. Kaya hindi na ako nakapag-isip pa. Naku, ate. Hindi naman kita sinisisi. Talagang prioridad natin ang buhay ni nanay. Kaya lang saan tayo hanap ng pera? Bakit hindi ka kaya manghiram dun sa amo mo? Di ba sabi mo, type ka nung amo mo na yun, na matandang dalaga? Manghiram ka na lang sa kanya. Pahihiramin ka nun. Pero Ate Ria, nakakahiya kay Ma'am Tina. Tonton, ano ka ba? Ngayon ka pa ba mahihiya? Buhay ni nanay ang pinag-uusapan natin dito. Ibabalik din naman natin yun eh. Kailangan natin ng pang-down payment sa operasyon ni nanay. Hindi na natin maililipat si nanay sa public hospital dahil malala siya ngayon sa ICU. Siya, sige. Tingnan ko kung ano magagawa ko, ah. Tonton, buti nakabalik ka na dito. Kumusta ang nanay mo? Maayos na ba ang lagay niya? Ayun, nasa ICU pa siya. Halatang hindi ka nakakatulog. Okay ka lang ba? Umuwi ka muna at magpahinga. Ay, Tonton, ano ba? Bakit bigla mo na lang ako niyayakap? Baka makita tayo ng nanay ko. Ayan mo na akong yakapin ka. Sa ganitong paraan na ako mapapanatag. Ikaw lang talaga ang pahinga ko. Namiss kita. Namiss din kita, Tonton. Pero pag nakita tayo ni nanay at Jason na magkayakap, magagalit sila. Akala yata nila teenager pa ako eh. Maupo ka muna at magkape. May kailangan sana ako sa'yo. Pwede mo ba sana akong tulungan? Tulong? Ano bang maitutulong ko sa'yo? Kailangan maoperahan agad si nanay. Pwede ba akong humiram sa'yo ng pera pang down payment sa operasyon niya? Sige na. Pangawa mo na. Pangako, ibabalik ko rin sa'yo. Manghihiram ka ng pera sa akin? Magkano bang kailangan mong down payment? Mga 100,000 sana. Ano? 100,000? Napakalaking halaga nun, Tonton. Auntie, malapit na nga pala yung deadline ng pagbabayad namin ng uniform para sa event sa university. Pwede na po ba ako magbayad bukas? Oo nga pala. Baka pwedeng sa susunod na araw ka na lang magbayad, Jason. Naubusan kasi ako ng cash dito. Magwi-withdraw pa lang ako bukas. Kumuha ka na muna sa kita ng bigasan. Baka mahuli ng bayad itong pamangkin mo. Sa susunod na araw na siya magbayad, Nay. Nagkamali nga ako ng deposit kahapon eh. Hindi ako nakapagtira ng cash. Ay, paano ko ba sasabihin kay nanay na kinuha ko lahat ng pera sa kahan namin dahil ibinigay ko kay Tonton yung hiniram niyang 100,000? Auntie, naririnig po ba ako? Bakit parang nakatulala ka na naman po dyan? Ha? Ako nakatulala? Hindi no. Ano ba kasi sinasabi mo? Sabi ko, Auntie, nag-leave pala si Tonton. Nakita ko siyang paalis kanina. Weird nga eh. Nakita ko ulit siya sa malapit sa mall. May kasamang babae. Sino kaya yun? Akala ko wala siyang girlfriend. Jason, huwag kang kung ano-anong sinasabi mo dyan. Huwag kang naninira ng kapwa mo. Wala kang basihan. Lola Maria talaga. Sinasabi ko lang naman po kung ano yung nakita ko. Tsaka parang hindi naman apektado si Auntie. Ayos pala magkaroon ng jowa na may edad na. Hoy, Jason! Ang bibig mo! Hindi mo na yata ginagalang ang auntie mo, ha? Baka nakakalimutan mong siya ang nag-aalaga at nagpapaaral sa'yo. May kasama na namang babae si Tonton. Baka yun din yung babaeng nakita kong kasama niya. Lalo tuloy akong kinakabahan. Ang daming beses ko na kasing naloko eh. Tama kaya ang ginawa kong pagpapahiram ng malaking pera kay Tonton? Hoy, friendship! Okay ka lang ba? Bakit parang hindi maipintay ang mukha mo? Ay, teka, huhulaan ko. Dahil matagal nang nag-leave sa trabaho yung sinusyota mo, tapos hindi pa ulit bumabalik, no? Nako, Abel, hindi ako natutuwa sa'yo ah. Kung nandito ka lang para mang-asar, umuwi ka na. Bakit ka ba nagpunta rito? Nagpunta ako kasi hindi kita nakita nagsimba kasama ni Nanay Maria kahapon. Ano bang problema mo? Hindi ka lang iniwian ng nobyo mo kuno na si Tonton? Lungkot ka na talaga?
Baka true love na talaga yan, girl. Halos 1 linggo nang hindi nagpaparamdam si Tonton at talagang miss na miss ko na siya. Kaso hindi lang yun ang problema. Ano pang problema? Hindi ka naman siguro nagpautang ng pera sa lalaking yon. Tapos natakbuhan ka na naman. Hindi naman siguro, di ba? Friendship! Oh my! Valentina! Wala kang kadala-dala. Magkano? Isa? Anong isa? 1,000? Hindi! 100! 100? 100,000? Seryoso ka, Tina? Oh my God! Napakabait mo. At the same time, napakabubita mo. Bakit ka nagpahiram ng ganong kalaking pera? Milyonaryo ka ba? Bakit ka nagtiwala? Ano ka ba naman? Wala ka talagang kadala-dala. Hindi pa rin siya matawagan. Ilang araw nang naka-off ang cellphone niya. Tonton, ano ba talaga? Niloko mo lang ba ako? Pinasakay mo lang ba ako at dinaan sa matatamis mong salita para matangayan mo ako ng pera? 1 beses pang tatawagan kita. Sana sumagot ka na, Tonton. Ayaw mong sumagot kaya mag-iiwan na lang ako ng message. 1 linggo ka nang hindi nagpapakita at nagpaparamdam sa akin. Mali ako. Sa tanda kong to, umasa pa akong may lalaking ibibigay ang Diyos sa akin. Hindi ko akalaing manggagamit ka rin pala. Ibalik mo pera ko, Tonton! Ibalik mo! Ginawa naman natin ang lahat, di ba, Ton? Kaso hanggang dyan na lang siguro ang buhay ni Nanay. Pasensya ka na. Naisang lang akong cellphone at motor mo. Kulang na kulang kasi tayo sa pera eh. Okay lang naman yun, Ate Rhea. Naintindihan ko naman. Alam mo naman, nagagawin ko lahat para kay Nanay. Ginawa naman natin lahat pero kulang pa rin, di ba? Iniwan pa rin niya tayo. Alam niya ang sakripisyo natin. Ngayon tahimik na si Nanay at wala lang sakit na nararamdaman. Magpakatatag tayo para sa mga kapatid nating maliliit. Kamusta nga pala yung amo mo? Hinanap ka na ba niya? Oo, may message nga siya sa akin. Akala niya niloko ko siya at tinakbuhan. Galit na galit nga siya sa akin ngayon. Hindi ko naman siya masisi. Tama lang naisipin niya yun. Pero hindi ka naman manloloko, di ba? Pwede ka namang magpaliwanag. O kaya ako na magsasabi sa kanya kung bakit hindi mo siya makontak. Hindi ko alam kung magkakalakas pa ako ng loob na harapin si Tina, ate. Pero gagawa ako ng paraan para mabayaran ko siya sa mga inutang ko. Tina, anak. Sigurado ka na ba sa desisyon mong yan, ha? Hindi mo pa naman alam kung ano ang totoong nangyari kay Tonton. Nay, matagal nang umalis dito si Tonton. Dala niya yung motor na ibinigay ko sa kanya pagkatapos niya akong utangan ng 100,000. Niho, wala na siyang sinabi. Kahit paramdam, wala. Baka naman nawala ang cellphone, anak. At hindi kabisado ang number mo. Maraming posibilidad. Nay, pag gusto may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. At ako, may dahilan ako bakit ipapahuli ko siya sa pulis. Makikita niya, babawiin ko mga nawala sa akin kaya humanda siya sa pagdating ko. Tina, eto daw yung address ni Tonton. Ano ba yan? May kulay itim na tela sa harap ng bahay at ang daming tao. Tutuloy pa ba tayo? Mukhang may patay yata. Napakatagal ng biyahe natin, Abel. Siyempre tutuloy tayo at kailangan kong mabawi ang pera kay Tonton. Malay naman natin hindi nila bahay ang may nakaburol. Kaya halika na. Bababa na ako ng kotse mo. Hindi ba sabi mo may sakit yung nanay ni Tonton? Ala, baka siya nga yung pinaglalamayan. Huwag ka na kaya mag-iskandalo. Tara, uwi na tayo. Ikaw tong sabi sa akin na bakit ako nagtiwala, di ba? Bakit ako nagpautang ng malaking halaga? Tapos ngayon, ikaw ang uurong. Oo nga. Kaya lang kasi, Mawalang galang na po.
Dadalo po ba kayo sa nanay ko? Pumasok po kayo. Pasensya na po at madaming tao. Huling gabi na kasi ng lamay ng nanay. Si Tonton nandyan ba? Si Tonton? Opo, nasa loob. Mga kaibigan niya po ba kayo? Kayo po ba si Ma'am Tina? Oo, ako nga. Siya yung babae na nakita kong kasama ni Tonton dati. Nako, ma'am. Ako si Ria. Ate ako ni Tonton. Ngayon lang tayo nagkita pero nagpapasalamat ako sa kabutihan ng loob mo. Yun nga lang, hindi pa rin pinalad si nanay. At pasensya na ha. Kaya hindi nakapagsabi si Tonton sa inyo dahil... Ate Ria, ako na lang magpapaliwanag sa kanya. Tonton? Pasensya na. Dito lang kasi medyo tahimik. Dito lang tayo makakapag-usap ng mabuti. Condolence, Tonton. Hindi ko kasi alam kaya kung ano-ano yung mga sinabi ko sa'yo sa text at sa chat. Okay lang, ma'am. Tama lang na ginawa mo yun. Ako nga yung sobrang nahihiya sa'yo. Pinagkatiwalaan mo ko at minahal pero nagawa pa rin kita saktan. Sorry, Tonton. Sorry, hindi ako naniwala sa'yo. Sobrang gulo kasi naisip ko sa dami na nangyari. Hindi ko naisip na tawagan ka muna. Naisanla na nga ni ate yung cellphone namin dalawa at yung motorsiklo ko pa. Sa dami ng gastusin, kahit pamasahe pabalik sa'yo, hindi ko naihanda. Kaya tama lang naisipin mong pinagtaguan na kita. Tonton. Hayaan mo, Ma'am Tina. Mababayaran din kita. Gagawan ko ng paraan yan. Hindi mo yung kailangan isipin ngayon, Tonton. Lalo na't ililibing pa lang ang nanay mo. Kahit naman po na nangyari sa atin to, hindi ko pa rin yung susuko ang pagtingin ko sa'yo. Pangako po, babayaran agad kita sa mga nahiram kong pera. Ipagpapatuloy ko ang pag-aaral ko. Hanap ako ng magandang trabaho, tapos babalikan kita. Tina! Halika, anak! Tingnan mo kung ano ang padala sa'yo ni Tonton! Nay, ang lakas ng boses mo. Ano ba yan? Ay, ang ganda naman itong mga bulaklak. Ano kasi Tonton talaga. Hindi porke nakabayad na siya ng mga utang niya at maayos ng kita niya sa pag-aahente ng mga palay at bigas, ay magiging gastador na siya. Nako, kunwari ka pa'y kilig na kilig ka naman. Anibersaryo nyo. Kaya hayaan mo na yung tao. Dito na kami! Woo! Ang daming biniling pagkain ni Tonton. Ano ba meron? Nandito na kami, mahal! Ano, nagustuhan mo ba ang flowers? Oo naman, nakakainis ka. Naku, nag-abala ka pa. Anong magandang balita? Maghihiwalay na ba kayo, ha? Siyempre hindi, no? Ang totoo, magpapakasal na kami ni Tonton. May forever talaga kahit sa gurang nakatulad ko. Thank you, Lord! Ay, ikaw ang binigay sa akin ng Diyos. Sabi ko nga sa'yo, hindi kailanman magiging hadlang ang edad sa pag-ibig.